Bagsik po ng Bagyong Christine ang susuriin natin dito sa Caught on Cam. Caught on Cam. Ito po, panoorin nyo yung mga residente sa Legazpi, Albay, tumulay sa metal railing sa gitna ng rumaragasang baha. At sa video, kita ang pag-akyat ng mga residente sa metal railings ng kanilang tulay para matawid po ang rumaragasang baha. Kanya-kanya ng diskarte ang mga residente para makatawid. Tila hindi nila alintana ang panganib habang nakakapit sa mga bakal sa tulay. Caught on Cam. Sa sitio San Jose, Sanaga, nagmistulang rumaragas ang ilog naman ng baha. Sa lakas ng agos ng tubig, kinailangan ng gumamit ng bangka para makatawid sa baha at ma-rescue ang ilang mga residente. Gumamit na rin sila para makontrol ang bangka. Caught on Cam. Lalaki kumapit sa puno para hindi matangay ang rumaragasang baha sa Nabua, Camarines Sur. Ayun po, kitang-kita, nakuhanan po siya. Ang isang lalaking yan na maigpit ang kapit sa puno sa gitna ng rumaragasang baha. At sa lakas ng agos ng tubig, makikitang hirap na rin po siya para maisalba ang kanyang sarili. Kalaunan, na-rescue na rin po ang lalaki. Ano nga ba mga dapat gawin at paano manatiling ligtas sa ganitong sitwasyon? Sasagutin niya ng kasama natin si Captain Jobert Tolentino Jr., ang Chief Training and Response Officer ng Disaster and Emergency Responders International. Magandang umaga po, Sir Jobert. Magandang umaga, Igan. Eto, yung una nating video, kanya-kanyang diskarte ang mga residente para makatawid sa baha, doon sa kanilang metal railings. Ano po ba dapat gawin kapag na-stranded na ganyan sa baha at rumagasa ang tubig? May panganib ho ba yan? Oo, delikado yung ginawa nila na yun, Kasi kung bumigay yung tinutulayan nila ng mga railings na yan, dire-diretso na silang aagusin. So, ang sana ginawa nila ay gumawa sila ng V-formation. Okay. So, yung V-formation, tatlo o lima sila nakaharap dun sa pinanggagalingan ng agos. ng agos at pagilid sila na tatawid doon sa papupuntahan nila. Hindi ka... So, kahit tamaan sila nung agos, suportado nila yung isa't isa. So, pag yung ginawa nila, delikado yan? Ito, delikado kasi pag ito tumumba, diretso na silang agusin. Baka mabagok pa yung ulo nila dyan. Yan. Okay, sunod naman na video po. Yung isang residente, nagbangka na at may tali pang para ma-rescue yung ilan din pong residente. So, ligtas ho ba yung pagsakay sa bangka pag ganito pong kalakas ang agos ng tubig, Sir Jobert? Ligtas naman yung pagsakay sa bangka. Pero pag ganitong may mga malakas na agos, Opo. itong bangka kasi nito, single hull ito. So, ang delikado dito, pwede siyang mag-roll over o tumaob. Okay. Kaya the best sana dyan, yung tinalian sana nila, yung 4-point rope system, Oo. So, dito, yung rescuers, dito sa gilid, pwede nilang i-guide yung boat. Dahan-dahan yan. Tapos nakatali siya, so walang chance na Bumaliktad. Okay, ito naman huling video po. Isang lalaki nga ay nakakapit sa puno sa gitna ng rumaragasang baha. Kapag nalagay po sa ganung sitwasyon, ano po ba dapat gawin, Sir Jobert? Okay, actually, mas maganda sana. Ayun siya, Nung simula, nandito siya sa side na ito eh. So, dapat maintain niya na yon. Kasi ito, yung bigat, nandun lang sa kamay niya, sa daliri niya. Unlike kung nandito sana siya sa kabila, nandyan na siya nang galing eh. So, tinutulak siya nung tubig papunta dun sa puno. So, hindi siya masyadong mag-exert ng effort. Hindi siya kaagad mapapagod. Buti na lang nailigtas siya kaagad. Pero delikado rin po yan. Pero delikado yan kasi yung puwersa ng yung tubig. puwersa nakasalalay lang sa daliri o sa kamay niya. Opo. Ito, kanina binanggit namin yung kahalaga ng go bag, Sir Jobert. Pakita nga natin dito, ano ba mga laman yan at isa sa pinakamahalaga na banggit po natin yung pito, Dahil Yes. sa mga ganyan sitwasyon na kagaya nga maraming missing, malaki may tutulong ng pito para ikaw ay mahanap ng mga rescue teams, di ho ba? Oo, so pag may pito tayo, hindi kailangan natin mag-exert Paano po ba? ng effort. Ayan, ito po ay go bag at naglalaman po ito ng mga pangunahing pangangailangan po. Ano po ba yung mga ibang laman yan bukod sa Okay, pito? so mga first aid kit, mga para sa mga sugat. So ito yung pito, So yung pito, importante yan para hindi tayo masyadong mapapagod. Bawat hinga natin,
Di natin kailangan sumigaw, di natin kailangan mag-extra effort, no? Yung hinga lang natin makakatawag na ng tulong. Sa inyo ba may mga na-rescue kayong gamit po, Pito? Oo, marami po tayong na-rescue din na nakatawag ng pansin sa atin ay yung pagpito nila. Okay. Ay, maraming salamat po, Captain Jobert Tolentino Jr. ng Disaster Responders International. Ha? Kaya stay safe mga kapuso, walang iwanan. Babalik po unang hirit.